Oh, para makita niya. Shout out. Ano makala ko ba tranquilong ano lang ito? Oo, tranquil tong vlog. Tranquilong vlog pero Tranquilong vlog! Tingnan. Medyo tuwing ka sa dedo ng mga babaeng yun. Hindi ka na. Ay, tumingin ka na. Tumingin ka na dito. Uno, dua, tara. Yay! Okay. Tingin tayo. Oh. So, anong gagawin natin ngayon sa? So, may hinanda kaming questions sa isa't isa. I mean, siya lang kasi ako isipin ko pa. Ano, first question. Cosa vorresti tipo ricevere sa pag-vlog? Ay, yung ano, trip lang. Trip lang. Gusto kong lang, try yung side na ganun na, kasi sabi ko nga mahihain akong tao. Gusto ko lang i-overcome yung pagiging mahihain ko through vlog. So, sobrang sa trip. So, sobrang nga sa trip kasi. Pero dati kasi talaga, kung isipin ko, imagine ko yung sarili kong gabag, hindi kakayanin kasi energetic, hindi ko ma-express sa tao. At saka hindi ka pala salita. Hindi ako pala salita. So, nagkataon lang na siya, pinupush niya ako sa mga bagay na parang maka-experience, maka-discover ako. Talagang kahit ano, pinupush niya. So, parang sabi ko sa kanya, vlog tayo. Tsaka hindi, yung namin video shop. Andito yun. Lala-appear yun eh. Nandito yan. Panoodin nyo na lang. Wow. 15 views na yun, ha? Hindi ko alam. Salamat sa inyong 15 views na kapag. Ayaw ng power sa inyo. Power! 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 So, ayun, parang tayo lang palang dalawanan na tayo 15 views kami lang nasahitan na. So, ayun, parang nagkataon nga lang na meron dumating sa buhay ko na Diyos siya sa kahit ano. Wow. Yeah. So, Alex G. ayun lang naman yung parang wala siyang, okay kung sumikat man, Diyos lang. Kung sumikat, okay lang. Siguro, second plan na yun, tapos third plan maraming pera. Wow! Pero feeling ko, in quest sabi ko na showbiz. No, pero in quest, showbiz ang pero hindi kasi gusto ko yung ma-develop yung character. Certo. So, simula ganun. Wow! Pwede! Simula lang magpakatotoo ka na. Ayun nga. Pero ayun talagang pinakatotong sagot ko. Parang gusto ko na-overcome sa sarili ko. Bilang mahihayin ako. Hoy, yun. Ang sa akin naman, anong purpose ko? Kasagutin mo ba yung sagot? Certo. Ang sagot ko dito is wala lang kasi kahit walang manood okay lang sa akin kasi parang ano na natin to parang diary kung paano magde-develop yung character natin. Kumaga na yun parang nasa sabihin na natin teenager stage or parang nagpapunta na sa pagiging adult pero kumaga parang diary to. Dinodocument natin yung tayo nagsimula hanggang sa malik o balang araw magiging mag-asawa na tayo, magkakaanak. Iba syempre yung magiging ugali natin. Kaya kahit walang manood okay lang sa akin. Panoorin ko lang. Saan? Hinilabutan ako. Bakit? Tatay na ako, humangin pa eh. Ang totoo, ayaw niyo. Gusto mo tumain sa kanina? Mukha lang na. Layo. Gusto mo? Tayo muna tayo. Tayo muna ako. Okay. Dove vedi te stessa nei prossimi anni? Wala at kung kasama ko hindi. Kasama man ako hindi. Tra 10 yan. 32 na ako noon. Sana may sarili na akong bahay, may sarili na akong kasal na ako. May simple lang naman ang pangarap ko. Hindi ako naghahangad ng ano-ano. Simple lang. Bahay, anak, asawa. Kasi doon ako, kumbaga parang doon ako masaya sa mga simpleng bagay lang. Ikaw? Ako? Kami mag-get yan. Ako, ilang taon na ako, 37. Sana successful na ako. Enough na matataguyod ko yung pamilya ko. Na hindi lang yung pamilya ko matataguyod at matutunan ko yung magulang ko. Kumbaga, siyempre, sana sabi na hindi naman obligatory tutulungan mo. Siyempre, ako babalik ko lang yung binigyan nilang tulong sa akin. Pagpalaki nila sa akin. So,
may anak, malusog na mga anak, malusog na genuine love at saka genuine na asawa. Wow! At hopefully siya yun. Wow. Kaya akong dumagdag sa sagot ko. Sana hindi pa rin ako tumigil sa matuto sa buhay. Kasi yun ang sa akin pinaka-importante. Yung hindi ka mag-i-stop na mag-grow. Magalag ka may matututunan sa buhay. Yung hindi porket malaki ka na may ang dami mo nang gawain, mag-i-stop ka na. So, it's my turn. Sa tingin mo, yung bagay na nangyari sa'yo na nagkaroon ng impact sa buhay mo, parang nagpabago talaga sa'yo? Dalawa yung impact na nagpabago sa buhay ko. Yung pagpunta ko dito, kasi bagong lugar, kahit nung unang araw at unang taon, hindi ko tanggap kasi nga, laki ako sa Pilipinas. So, nahirapan ako mag-adjust nun. Kasi? Oo, talagang tipo, ilang taon ako nun, tipo, Dietitian eh. Dietchi? Kala ko 8. No, ne faccio 2 farne 10. Okay. Ang nangyari is parang ko noon talagang hindi mo matanggap. Hindi ko nahirapan ako mag-guess kasi nakasaya ko yung 9 years ko sa Pilipinas. Siyempre mahirap hiwanan yung nagpalaki sa yung kapatid nung tatay ko. Siya nagpalaki sa akin, saka yung kanyang asawa. Kung tutusin dalawang tatay ko. At grateful ako dahil ko ng tatay ko. Kahit spoiled. Sana all. At yun nga, nahirapan ako kasi talagang tuwing gabi, ito aminado, naiyak talaga ako kasi siyempre. Iyakin talaga siya. Yung pangalawa, sa kanya talagang Sino? Ikaw. Sa akin? Nung una kasing mga taon, nung parang tumatanda na, nagtatrabaho na ako, nakapag-isundo ako, nakapagtapos ng school, tapos nag-design ako magtrabaho doon. Aparte, yung siguro, trabaho din, para naka-experience sa akin kung paano kumumulat ng kung paano talaga yung totoong buhay. Hindi kung gigising ka ng maga, mag-a-adjust ka sa mga bagay-bagay, tutulog ka ng maga para makapag-recupero ka ng lakas. Yun, kasama din yung Koy. Experience sa trabaho, sa labor, hanggang ngayon. Pero talagang sa kanya, nung una ko siyang nakausap, parang ng patente, sa mga bagay-bagay na hindi ko kayang gawin, hindi naman sa hindi ko kayang gawin, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Sa kanya ko sa yung babaeng talagang pinupush na ako sa lahat. Hindi, isa siya sa mga naging, siya ako nagpabago kasi mas pag in love ka talaga, mas magiging kang inspire. So dapat kahit simpleng bagay may inspire kang gawin, ay magtitiktok lang ng brief. Magtatahi ka ng brief mong butas-butas. Gagawin mo yun eh. Pag tiktok ng brief, dapat formang puso. Yeah. Oo. Wow. May laway pa rin yung piski ko. Nayamot talaga yung laway eh. Oo, para minarkret sa akin ka lang. Ayun lang. Siguro sa futuro, meron pang sana siya yung dahilan na para mas mag-ipa ako mag-grow. Or kung di kami magkakatulan, siya yung maging dahilan din kasi tinuruan niya akong ibigay yung, kumbaga i-discover kung anong meron akong tinatago sa pang-sarili, pang-personal. Ayun lang. Kasi yun sa akin, ang nagpabago talaga sa akin, yung relationship ko sa ex ko. Naging kami nung 16 kami. Hanggang 21. So parang in 5 years parang ang dami talagang nagbago. Tinulungan niya ako mag-grow. Nagsimula kami sa isip bata. Masakit. Sa alin? Nandito ko ex ang binanggit. Samantala nga wala akong binanggit na ex. Wala akong aray! Hindi yan. Ikaw naman ang mahal ko. Ikaw naman ang kasama ko na yun. Kumbaga parang thankful lang ako sa naging relationship ko kasi parang doon kasi ako nag-grow. Kumbaga doon nabuo yung pagkatao ko na yun, na doon ako natuto na maging ganto ka tatag, ganto ka yung tipong hindi na ako natatakot, hindi na rin ako kumbaga parang wala na akong pakialam sa opinion ng ibang tao. Parang binuo niya yung pagkatao kong strong. So
ayun, yun talaga masasabi kong nagpabago talaga sa akin. So, yun nga yung tipong sinasabi na may binibigay sila na tao na parang inire-ready ka niya sa magiging ikaw sa hinaharap. Ako naniniwala ako sa ganun. Kaya ako naniniwala ako sa binibuild up niya yung character mo, pinapatatag yung character mo, tinutulungan niya mag-grow para in the future maging ready ka. Doon ako naniniwala. Pero totoo yun kasi parang hindi nagkakadubi din ako sa relationship kung mag-stay pa ba ako or parang time na para mag-leave. Parang tinatanong ko yung kay Lord na sinasabi ko, siya ba ang tao para sa akin? Parang ang sagot sa akin ni Lord na mag-stay ka muna, mag-stay ka. Hindi ako sinagot ako. Kasi parang wala siyang binigay na sign na mag-stay pa ako sa kanya. So, ayun, parang naniwala ako sa parang dumating, kumbaga pumasok siya sa buhay ko para maging ganito, para mabuild yung pagkatao ko. After nakilala ko si Baby Aaron. Umawi ka, ha? Tapos na sabihin mo sa akin, isang prasi lang. Nakasampung prasi ka tungkol sa kanya. Na masaya ka at mahal mo pa siya ngayon. Wow! Talagang hindi ka nakikinig sa akin kung yun. Ayun. Ito naman sagot. Tanong ko sa'yo. Kung magkakapamilya tayo. Okay. Sa tingin mo magiging akong mabuting tatay. Gusto ko yung tanong na yan. Magiging maayos sa padre de pamilya. Wow! Padre de pamilya. Pinag-usapan na namin to. So, ulitin ko lang. Yung mga tanong nga kasi, natanong ko na lang. Kasi hindi ko pa natatanong sa'yo. No, pero sinabi ko na sa'yo. Kumbaga, oo. Kasi, kumbaga, nakikitaan ko siya na yung sipag, yung sobrang alaga niya. Kumbaga, sobrang alaga, tutok na tutok siya sa akin. Magiging ganun din ako sa anak ko kasi syempre anak ko yun. Hindi ko naman papabayaan. Pero kumbaga yung fact na tutok siya sa akin, parang napapasabi ako na magiging mabuti kang tatay kasi alagaan mo ko, alagaan ko yung anak. At for sure, alagaan mo rin yung anak natin. So parang alaga. Nilaga. Wow. Oh, nilaga para bumuo yung itlog. Wow. Ano yun? Wow. Pangit mo. Tandaan mo kahit magiging mabuting ama ka, magiging pangit ka pa rin. Damn. Yun, okay na yun para maging sapat na tatay. At hindi siya tumatakas sa mga responsibilidad. Sure. Nakikitaan mo ko ng nakikita mo sa akin na magiging mabuti akong ina. Oo, mabuti at maluwag na ina. Talagang sinabing maluwag. Maluwag na, in a sense na ikaw yung tipo na konsentidor ka sa kung anong gusto gagawin ng magulang ng mga anak na tipo, hindi naman yung ikakasama nila. Na yun yung kukonsente mo sila sa mga bagay na ikakabuti nila, ikakagrow. Hindi nga lang siya mabuo ka. Siguro ako magiging mahigpit kasi ganun hindi, kasi form of discipline. Yan. Nakikita ko sa amin, kumbaga siya magiging hindi naman mahigpit kasi hindi rin siya yung nagagalit or parang siyang yung gawin mo talaga to. Hindi ka naman ganoon. Pero sa atin dalawa, mas ka kasi ako talagang duwat kung anong nagpapasaya sa'yo, gawin mo. Kung ako, go lang. Kung saan ka sasaya, doon ka. Ikaw naman kasi may mga parang rules, may limitation ka. Kaya parang sa tingin ko, sa atin dalawa, ikaw ang talagang magsasabing, hindi, ayaw ko niyan. Ikaw talagang magdidisiplina sa anak mo na, hindi, ayaw kong makita ng ganyan, ayaw ko ng ganito, ayaw kong gawin mo to. Siguro ako, meron din ako, pero limitado talaga. As in, halos wala. Kaya parang ikaw magiging, sabihin na natin, strict na parent.
Pero feeling ko talagang mapagmahal ka. Yung, lalo pag magiging babae yung anak natin, ay talagang magiging prinsesa talaga sa'yo. Kasi nakikita ko sa'yo yung tatay ko na parang magiging gano'n ng relationship niyo. Ako naman kasi, free ako. Kumbaga, malambing ako sa bata na yung inaarog ako, gano'n, makulit ako. Kaya mas nakikita ko sa boy, actually gano'n naman talaga, nakikita ko mas sa boy kasi palabiro ako, makulit ako, lulukoyin ko lang sila, gano'n. Pero hindi ako nabibigay parang freedom. Freedom. Mag-enjoy lang kayo. Tama naman, para kumbaga huwag natin tigilan yung sa mga bagay na alam naman natin hindi naman nila kakasama. Kumbaga suportahan, paalalahanan lang, payuhan lang lagi na. Totoo. Ganun lang, ganyan, hinay-hinay, pwede naman pero huwag natin silang kumbaga, huwag ka pumunta dyan, huwag ka. Totoo. Ayun. Totoo, yung pag pinigilan mo, kumbaga mas lalo. Mas mag-rebel din. Oo. Wow. Sa akin kasi kulang sa kulang sila sa communication sa akin. So parang sa akin minsan kailangan ng kasi nakikinig naman ako. Kaso nga lang parang communication is the key nga. Yeah, pero kasi hindi nila in-explain kung bakit hindi pwede. Kumbaga yung mga reason nila parang mababaw lang. So kaya totoo, yung parang hindi mo mapipigilan kung saan gusto nila. So, siya na yung sumagot sa tanong ko. Siya palang nagdagdag, siya palang nagkompleto sa, ayun. Kasi kinokompleto kita. So, tanong ko, anong kinakatakutan mo nung bata? Seryoso. Nung bata ko talaga. Natatakot ako sa lahat ng horror movie. Talaga. Samantala na yun, hindi. Easy lang yun. Ngayon, napanood ko na Ngayon, easy na ako. Wala yun, sa multo. Ayun, ang general, multo, engkanto, mga ganon-ganon. Kasi sa lugar namin, meron mga testimony, may nakakita daw talaga sa mismong bahay sa lugar namin. Ako nakakaramdam ako na natas ng balahibo. Hindi ako naguloko. Kasi siguro, Ragabiro. Talagang pagbata, No, hindi na ako bata. 14 years old na ako mula. Takot pa ako nun, ha? Lumang pala, kasi yung bahay namin. Sa tingin ko. Lumang bahay kasi yung bahay. Hindi, sa tingin ko, takot ka pa rin. Hindi na ako takot. Nag-isa nga ako sa bahay. Hindi na ako takot. Juro. Sa nyo? Sa bahay sa Pilipinas? Hindi, ngayon hindi na kasi mas na-renovate na eh. Okay. Mas kumaganda na eh. Kasi dati talaga, kung makakita mo lang talaga, pero kung gano'n, yung pader wala man lang kapintura. Tapos meron ka gano'n pa rin na hindi na siguro. Mas magiging ng mature na kasi yung isip ko. Mga masses na to, baka magkagusto pa sila sa akin. Kahit patirahin mo ako dito mag-isa? Oo, no? Paaki ba sila? Hindi ako kasi totoo akong tao. Hindi ako plastic tulad niya. Ako, ang dami kong kinakatakutan. Multo, salamin, kasi doon lumalabas yung multo. Banyo, kasi nandun lagi yung salamin na malaki. Yung dilim, natakot ako na maiwan sa dilim mag-isa. Basta, tutulog kahapon. ang dami kong kinakatakutan sa totoo lang. Kaya mahilig minsan ako maniwala sa mga engkanto, mga ganun. Kahit hindi naman totoo. Mahilig akong makinig sa mga story ng ganun. Kahit parang hindi naman talaga ako naniniwala. Okay, your question. Oh my God. What do you think the sabi? Ako, 2. 2 kasi gusto ko lalaki babae. Pero your turn. Ako siguro 3. 3? Bakit? Parang 3 okay na yun. Sakto na yun sa hindi masyadong magulo. Wala. Para sa inyo lang? Oo, para sa amin. Yun lang. Kahit 4 kayo? Oo. Yun lang yun. Ikaw na ulit. Okay. Kung may isang bagay na papalitan from your past, ano yun?
yung mindset ko. Dapat sa edad ko na sabi natin. Kasi sa iba, hindi naman tayo magkakatulad ng, kumbaga, pag-develop sa, mabilis silang nag-bloom. Meron namang iba na late bloomer sila. Ako yun, kasama na ako sa late bloomer. So yung mindset ko na, dapat ganun. Pwedeng follow-up question. Bakit yun, parang issue yun sa'yo? Na, kumaga late. Kasi nahihirapan akong nahihirapan ako. Na yun, kumaga parang. Nahihirapan akong sa edad. I mean, bakit ka nahihirapan? Hindi ko kasi alam kung saan ako mag-start. Kailangan ko pa ng tulong ng iba para No, kasi pag dati kasi, pag naiapos sa mga utak mo, dire-diretso na yun. Hindi yan. Ay, kasi ako. Tinanong mo ako eh. Ayun, na yun ang sa akin. Mindset ko lang. Dapat babago. Gusto kong bago sa sarili ko sa past. Okay. Ako naman, may isang bagay na. Titingnan ko lang kung. Ako, sa totoo lang, wala akong babaguhin sa past ko. Ang dami kong pagkakamali na pinagdaanan na dati pinagsisisihan ko. Pero wala. Kasi naniniwala ako sa hindi mo dapat nire-regret yung past. Kasi hindi ka aabot sa gantong punto ng buhay mo kung hindi mo pinagdaan lahat ng pinagdaan mo sa past. Kaya ako, hindi ako nagsisisi. Pero at least ako nag-grow as tao kasi inaamin ko yung pagkakamali ko. Happy ako kung anong pinagdaan ko sa buhay. Next question! Ano yung dream job mo? Dream job? Wala akong dream job actually. Kasi sa akin, gusto ko matuto ng madaming bagay. Na kahit saan ako tumapat, magiging happy ako kasi natututo ko ng bago. As in, bata pa lang ako, wala akong dream job. Oh. Same kami. Ganun din ako eh. Pero hindi naman dream, mas prefer ko yung manual job. Na tipong, mas gusto ko nagalaw ko, nakikita ko yung nahawa ko yung dapat yung mga yung laboro, nahawa ko yung mga tools sa laboro kung manual man ikaw. Yung makasalamuha ka sa ibang tao kasi ako iba't ibang trabaho sa bayan. Hindi lang marami. Pero iba't iba. Nag-waiter ako, parang tumulong akong pagiging bilang chef, nagtrabaho kami sa isang pabrika ng gagawa ng sushi. So, parang doon na ako nag-develop yung as a worker na manual yung ginagawa. Mas gusto ko yung kaysa nakaupo ako. Hindi mas with offense kasi sa office siya, gano'n. Ako kasi, without offense sa mga tao nagtatrabaho sa office na nakaupo lang, mahirap din yung gano'n trabaho. Not physical, hindi nun siya tipong nakafocus sa physical na na bigat na pagod. Sa mental Pero sa akin, it's about, kumbaga parang, parang sanayan lang. Kung saan ka nasanay. Kasi ako, sabi ko rin yung dati, gusto ko ng manual na job. Sanay ako din, nakasanay ako. Ngayon, parang masasabi kong hindi ko kaya ng manual na job. Kasi, yun nga, parang nasanay na ako sa office. Last question na to. Anong gusto mong imelyora sa buhay mo na yun? Hard question, ha? Hindi naman. For me, ha? Ito, anong gusto ko imelyora? Yun, nababanggit ko na naman sa'yo. Yung mas maging ako, mas ma-express na tao. Okay. Mas palawakin ko pa yung isipan ko, matuto pa sa kahit an experience. So, yun lang, mas ma-develop ko pa yung mindset ko at makapagpatente na ako. Siguro, binupush na pa akong makapagtapos ng pag-aaral. Ako? Mahirap sa akin kasi wala akong kumbaga, ang purpose ko kasi na yun, matuto lang ng matuto. Yung, oh my God, kinakabahan ako sa'yo. Sure ka? Parang alam ko yung next move mo. Bakit ba? Gumanto lang ako kasi sakit ng puwet ko eh. Kasi kumbaga, wala akong, ang purpose ko. Naharap niya ka. Ay, sorry. Kumbaga parang tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na ako, may matino na akong trabaho.
matuto, pero hindi ko alam kung anong gusto kong pag-aralan pa. Hindi lang sa academic, pero in life. Ngayon, gusto ko matuto na mas i-enjoy yung buhay. Mas maging freedom sa buhay ko, na gusto na lang na lahat ng positive, lahat ng saya pumasok sa buhay ko. Minsan pag nai-stress ako, talagang parang binagsakan ako ng bahay sa Pero gusto ko na mas i-enjoy yung buhay, mas sumakay na lang sa trip sa kung saan ako dali ng buhay. Yun. Your last question. Bago mula siya, napapakita natin ang magandang pahisadyo sa ating, dito, podcast, Vlog. Knowing us. Tapa namin. Palubat na ako. Okay. Palubat na naman. Wow. Mountains. Okay, ang mountain. Yan lang. Pinakita lang. Pinakita, syempre. Kailangan natin... Uli kong tanong. Angelica Dolio. Mura si Dimitari lang niya fidanza. Nanginginig. Nanginginig eh. Paano kung kumindi ako? Ano magagawa doon? I-respect ko yung sagot mo. Kung... masaya ako. Parang po sila naman din masasabi niya sa... sige. Link ko muna doon. Okay na. Umiab. Of course. Ayan talagang purpose ng punta dito. Wow! Hindi man to yung sabi niya kasi gusto niya kasi bonggaan. Ako kasi... Hindi ako nagulat actually. Expected ko na. 23 Agosto, alle 4:45. Ay, lagay mo yan sa 23 Agosto, 16:45. Hindi ko alam kung nakikinig siya o hindi eh. Kasi expected, hindi siya kinikilig. Hindi kasi expected ko na eh. So tayo na. Tayo na. Kasi expected ko na eh. Ano ba? Kasi hindi siya yung surprise ako na, oh my God, gusto ko yun. Alam mo naman. Diba sabi ko sa'yo, pag hindi ako na-surprise or hindi ko nagustuhan yung way. Huwag mo nang babawiin, umuho ka na eh. Babawiin mo. Ano yun? Hindi na-surprise ako yun, umuho na. Ano yun, ha? Ulitin ko. Kaya na? Yes. Ilang pong tanong namin. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. End of the vlog. Yeah, thank you for watching kung umabot kayo sa puntong to. No. Sana hindi kayo na-bored. Yes. Kasi hindi pa kami, para ano bang tawag rin? Kami ay mga, ano ba yung gano'n? Beginners. Beginners pa lang kami sa ganitong larangan. Wow! Malalalim na salita, malalalim na hinuhugot na sa bulsa. And sana, may natutunan kayo sa mga sagot namin. Sana. Kahit walang kwento. Sana supportahan nyo kami. Ayun lang naman, support lang. Love, spread love sa... Apaka-plastic niya, sobrang showbiz. Spread the love. Gusto ko rin. Ayun lang. Kayak. Iyo. Bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. Ay! Wow.